Naku Luka Doncic dumating na sa Los Angeles para sa bago nitong team na Lakers. Pero bago yan hindi man lang pinag-uusapan ang duo ng Dallas Mavericks na sila Anthony Davis at Kyrie Irving. Hindi nga naiisip ng ilan sa mga NBA fans na magiging malaking threat din ang Mavericks dito sa West. Alam naman natin na noong mga paunang nawala si Luka Doncic sa kanyang kupunan, ay naging maganda ang flow ng offense ng Dallas Mavericks. Mas bumilis na kasi yung kanilang transition at mas gumanda ang kanilang ball movement. Pero nahirapan nga ang Dallas sa kanilang depensa lalo at ang isa sa kanilang rim protector na si Derek Lively ay nagkaroon ng injury. Kaya umasa sila dito kay Daniel Gafford na hindi naman ito kilala bilang isang mahusay na defender. Pero dahil nakuha na ng Dallas Mavericks itong si Anthony Davis na isang elite na rim protector, ay walang duda na lalakas lalo ang kanilang depensa. At hindi lang naman sa depensa lalakas ang Dallas Mavericks pati na rin ang kanilang rebounding at scoring dahil nga dito kay Anthony Davis. Alam naman natin na matagal nang nagre-request itong si AD na kumuha ng sentro ang Lakers pero hindi nga ito napagbigyan hanggang sa i-trade na lang ito ng Los Angeles Lakers. Kaya dito sa Dallas Mavericks ay matutupad na ang gusto ni Davis na maglaro bilang power forward at magkaroon ng mga sentro na kasama. Kagaya noong nanalo sila ng NBA title noong 2020 sa NBA Bubble. Lalo at meron nga sila noong Dwight Howard at JaVale McGee at dito naman sa Dallas Mavericks ay meron silang Daniel Gafford at Derek Lively. Kaya solid ang front court ng Dallas Mavericks, meron nga kaagad silang twin tower kapag bumalik na si Derek Lively mula sa kanyang injury. Hindi nga rin naisip ng ibang mga fans ng NBA na lalo ring lumakas itong Dallas. Alam naman natin na itong si Kyrie Irving ay isang elite na ball handler at playmaker. Kilala nga rin ito sa kanyang pagiging scorer gamit ang mga pambihirang dribbling skills at shooting. Kaya yung attraction na nakukuha niya sa mga defender ay magiging daan para ma-open itong si Anthony Davis. Syempre mga idol, kapag naiwanan na ni Kyrie ang kanyang bantay at nagsimula na itong umatake sa basket, mapipilitin ngayon ang sentro ng kalaban na mapigilan ito at magiging dahilan naman ito para ma-open si Davis at ipasa dito ni Kyrie ang bola. Isa pa ay marami ding mga sharpshooter ang Dallas Mavericks na kayang tumira sa 3-point area. Nandyan nga itong sila PJ Washington, Spencer Dinwiddie, Klay Thompson at marami pa. Kaya para sa akin ay mas lumakas itong Dallas Mavericks dahil sa addition ng isang all-defensive player na si Anthony Davis. Sa ngayon ay nasa pang-siyam na pwesto sa West standing ang Dallas Mavericks. At may record naman silang 26 wins and 24 losses. Kaya malaki pa ang chance ng kanilang kupunan na umangat sa standing at makasecure ng playoff spot. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang Luka Doncic talagang isang Lakers player na lalo at dumating na nga ito sa Los Angeles para sa bago niyang kupunan. Kasama na nga ito ni Rob Pelinka, ang general manager ng Los Angeles Lakers. Masaya ngang ipinakita ni Luka Doncic ang handsign ng Los Angeles. Inaasahan nga na maglalaro na ito sa February 8 bago ang All-Star Weekend. Simula pa nga ng Christmas Day wala itong si Luka Doncic dahil sa calf strain injury. Kaya asahan natin na next week ay makikita na nating maglaro sa Los Angeles Lakers itong superstar at 5-time All-Star na si Luka Doncic. Panigurado na excited na itong maglaro kasama ni LeBron James. At panigurado din na lalo lang mahihirapan ang mga kalaban na mapigilan nila ang opensa ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin na kahit sino dito kana Luka at LeBron ay kaya ang gumawa ng triple-double sa bawat laro. Kaya dito mahihirapan ang mga ibang NBA teams kung saan ba nila ipo-focus ang kanilang depensa. Ang kulang na nga lang sa Los Angeles Lakers ay isang sentro. Lalo at si Christian Wood ay nagpapagaling pa sa kanyang injury. Habang si Jackson Hayes naman ang tanging healthy sa kanilang standard contract na sentro. Na alam naman natin na ang mga two-way player ay hindi maaaring maglaro pagdating ng playoffs. Pwede nga lang sila sa regular season at ang maglaro sa pagitan ng NBA at G-League affiliate. Kaya kailangan talaga ng Los Angeles Lakers na kumuha ng sentro kung ayaw nila na magka-problema pagdating ng playoffs. Lalo at ito na nga lang ang kulang para maging kompleto na ang lineup ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na malapit nang maglaro sa Lakers itong si Luka Doncic?